Breaking news mga kababayan, nako po, Boyeng Rimulya na ombudsman, kinampihan si Juan Bol University, Tito Soto. May problema tayo, sabi niya. Last decision ng Supreme Court, I don't totally agree with that. Parang nawala yung rule-making power ng House. Sinasabi nga ni Tito Soto, kailangan na ng charter change, palitan na ang saligang batas. Nako mga kababayan ko, matindi po itong kanilang agenda na to. Grabe talaga. So anong sinasabi ni General Macañas dito? Panoorin po natin mga kababayan, nakakagulat ito. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni ArcLight News. Title, Rimulya kumampi kay Soto, itinutulak ang charter change. Mariing kinontra ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rimulya ang naging desisyon ng Korte Suprema na nagdeklara bilang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Iginiit na pinahina umano nito ang kapangyarihan ng Kamara ng mga kinatawan sa usapin ng impeachment. Sa kanyang programa sa radyo, sinabi ni Rimulya na ang naturang pasya ng Korte Suprema ay nagresulta sa pagbawas sa autoridad ng Kamara na magtakda ng sariling mga patakaran, pati na rin sa eksklusibong kapangyarihan nito na magpasimula ng impeachment proceedings laban sa mga matataas na opisyal sa... Ayan mga kababayan ko, nako po. Paano na yan mga kababayan? Isang ombudsman ang kumakampi po kay SP Soto na talagang hayagan na binabatikos ang Korte Suprema dito sa naging desisyon na ito. Kumampi po itong si Rimulya na sinabi ni Tito Soto na overreach talaga ang Korte Suprema at sinasabi niya na walang disenteng desisyon at talagang ayaw po nila. Kinakalaban po nila ang Korte Suprema, mga kababayan. Ito po ang sabi ng mga tao. Ito po, sabi ni Margarito Cambarihan, dapat palayasin niyan sila dahil mas mataas ang SC kay Itbulaga na Bendalo. Dapat idisbar na yan si Boyeng. Grabe o, Medsibal. Binaboy ng husto ang konstitusyon. Bendalo na si Rimulya, pwede na siya idisbar. Sinasadya nila ang gumawa ng ingay para makalimutan ang flood control. Ituloy ang investigasyon sa flood control. Si Boyeng ang dictate ni Tuta. Kung wala si Boyeng, hindi yan magtapang-tapangan. Nako po mga kababayan ko. Delikado ang ginagawa ngayon ng gobyerno. Sobra-sobra na nga kapangyarihan meron ng Kongreso. Kaya naaabuso na nga mula sa power of the purse hanggang sa pagdesisyon sa kalaban sa politika. Nakakahiya na talaga pinaggagawa ninyong mga bending dalo. Mafia, hindi na ito maganda. Kawawa talagang bayan sa mga Pilipino. Sabi ni Alex Tano, iyan ang katunayan na may mga lawyer na matitino ang utak at walang bahid ng shabu-shabu ang pag-iisip. Salute sa mga lawyer ng Korte Suprema. Huwag matakot na mategi dahil sa paggawa ng mabuti. Katakutan ninyo ang nakakapatay ng espiritu. Nako mga kababayan ko, grabe mga tao. Gusto ni Soto at Rimulya ng constitutional crisis. I-bend dalo yung Boyeng na yan. Nako po, ang mga bender, it's okay to bend dalo. Ayan po ang sabi ng mga tao. Taliwas kasi sa kanilang agenda. Isinusulong na nilang bendalo ni Tulfo. Nakakatakot ang sitwasyon sa Pilipinas ngayon. The Supreme Court is the highest or the higher in the judicial hierarchy than the Ombudsman. Any decision or order administrative cases subject to review or appeal to the Supreme Court. If it in unanimously decided by the Supreme Court justices, it becomes a law.
as late Miriam Santiago said. Ayan mga kababayan ko. Siyempre, same feathers flick together. May mga plano sila. Gusto nila ituloy ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Isa pa, takot sila. Babalikan sila at kakasuhan sa mga korupsyon ginagawa nila. Baka kasama sa plano yung mga oligarko. Plan A, di nila ma-impeach si Inday. Plan B, Chacha. Pag di umubra, Plan C, baka malagay sa alanganin ang buhay ni Inday. Bantayan mabuti si Inday. Ayan mga kababayan ko, matindi po itong pasabog po ni General Macañas. Talagang gusto po nilang patahimikin ang Korte Suprema. Isipin nyo mga kababayan, Korte Suprema na ito. The highest, the final arbiter of the law. The final arbiter of the land. Kung sino po ang nag-i-interpret ng batas, kaso hindi nila sinusunod. Kinakalaban po nila mga kababayan ko. Naku, ituloy pa natin to. Ayon pa sa ombudsman, kapareho niya ng pananaw si Senate President Vicente Tito Soto III na ang desisyon ng Supreme Court ay nagpapakita ng umano'y panghihimasok sa hudikatura sa lehislatura. Isang isyong aniya maaring tugunan sa pamamagitan ng charter change upang linawin ang hangganan ng kapangyarihan ng bawat sangay ng pamahalaan. Okay, so yan o. Ang exact word ni Ombudsman Remulla ganito: may problema tayo sa last decision ng Supreme Court on VP Sara Duterte impeachment. I don't totally agree with that. Parang nawala yung rule-making power ng House. Sinasabi nga ni Tito Soto, kailangan na ng charter change. So, ayan mga kababayan ko. So sinasuggest po ni Boying Remulla na sundin itong recommendation ni Tito Soto sa Senado. May problema tayo sa last decision ng Supreme Court. I don't totally agree with that. Parang nawala yung rule-making power ng House. Sinasabi nga nito Tito Soto, kailangan ng charter change. Ombudsman Boying Remulla. Ito pong sabi mga kababayan ko. Nako po. What a unified statement. Parang may ghost choreographer. Nako po mga kababayan ko. Grabe mga komento nila. In my understanding, they make and amend the law as legislators, Congress and Senate, but the Supreme is the final arbiter who decides whether it is constitutional or unconstitutional. They interpret the law as judiciary. In that way, it increases balance between the executive, legislative, judiciary, so they may not contradict with each other through the mandates by the Constitution. The airbender of the law. Nako po, Alvin Gloria. So you partially agree ba? Grabe ka, sabi niya. Nagfeeling abogado. Ang abogago naman. No wonder as expected, sabi ni Erwin Tulfo. Sometimes, we can bend the law to please the people. Sabi ni Boying, agree, yes sir. Once of Supreme Court Justice said, its role, Supreme Court, is not to please people, but to uphold the Constitution. Buti na lang may Supreme Court na totoong para sa mamamayang Pilipino ang pagserbisyo. The Supreme Court doesn't need your approval. Meg Perlas Arieta. Ayan. Grabe mga tao, mga kababayan, galit na dito. Talagang si Boying Remulla talagang gusto na rin niyang kalabanin ng Korte Suprema. Nako, ituloy pa natin to. okay, so tingnan natin people who reacted. 1,700 ang nag-react, 1,600 ang tumatawa, 22 ang galit, 48 lang ang nag-like. Halos ilang porsyento yan? 98% hindi naniniwala kay Ombudsman Boying Remulla. Comments. Sa may gumalaw na naman ang mga sindikato.
O, kita nyo mga kababayan, galit na galit ang mga tao. Tignan nyo po yung mga komento dito. Talaga naman, gumana na naman ang mga sindikato. Heto po, the Supreme Court doesn't need your approval, sabi ni Meg Perlas Arieta. Nagpapakilala na ang mga sindikato ng gobyerno. Abagan natin kung sino ang susunod na puputak sa desisyon ng kataas-taasang hukuman. Hoy, kunwari si active siya ho. When clowns moves into a palace, he doesn't become a king. The palace becomes a circus. Nagsimula na silang matakot. Malapit na ang 2028. Another one bites the dust. Law-bender citizen of the Republic of the Philippines, Mel Carlos Jr. Pero, nagbendalo, yes sir, kaagad. Nagmamagaling na naman itong si Boying at nanghihimasok na naman sa di niya trabaho. Malamang plan B nila ito. Or option, paano mapanatili si BBM sa pwesto. Or kakampi nila ang magiging pangulo sakaling magkachatcha. Yes sir, to bend the law. Alright sir. Grabe mga kababayan ko. Anong klaseng batas ba ang sinusunod ng ating mga kasundaluhan? Kung kulang pa ba ang pinapakita ng ating kataas-taasang hukuman? Klarong-klaro na hindi na nire-respeto ang ating batas ng mga gahaman na opisyal ng bansa natin. Ano ba ang kailangan gawin para mamulat sa katotohanan? Grabe sila mga kababayan ko. So i-check natin po ito. Itong si Bendalo, Erwin Tulfo. Tignan nyo po ito mga kababayan ha. I-check po natin itong si Bendalo. Ito po. Ito po si Bendalo. Ito po mga kababayan. Morning that sometimes I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. Wow. We don't have to. Wow. The point is, there's a Latin word that says Wow. vox populi, Wow. vox Dei. Wow. The voice of the people is the voice of God. Wow. Now, let me ask you, Mr. President, Wow. is our law higher than the voice of God? Wow. Is our law Wow. higher than the voice of the people? Wow. Mr. President, the law is supposed to protect the people. Wow. What we are asking, Mr. President, is the return of the value of good faith. Wow. I was the one who said this morning that sometimes we Mga have to kababayan, bend. Itong si Erwin Tulfo, dati okay ito eh. Nung vlogger pa ito eh. Nung nasa station pa ito ng isa po siyang TV personality. Pero nung naging kupal na ito, wala na. Naging kupal na ito, wala na. Ito po mga kababayan. Usapan, wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. O mga kababayan, kayo na humusga dito. Si Bendalo. Talagang kilala po natin ang mga Bendalo. Erwin Tulfo, Boying Rimulya, Tito Soto, lahat na po dito. Kinakalaban po nila ang Korte Suprema. Ngayon po, alam natin na itong ginagawa po nila hindi talaga sa taong bayan. Gusto po nilang sirain po ang batas, ang nasusulat po. Gusto po nilang maging bendalo lahat mga kababayan. Gusto po nilang magkaroon ng constitutional crisis.
dahil po sa hindi pagsunod sa Korte Suprema, tila gusto nilang palitan ang saligang batas na magbabago ang lahat para hindi sundin ang kataas-tahasang hukuman. Dahil po sa desisyon ng Korte sa impeachment ni Sara, nanginginig na sila mga kababayan kasi alam natin na si VP Sara ay malakas po na mananalo sa 2028 at bali-balita na si Marcoleta ay kanyang vice-presidente. Alam nyo naman ang mga ito, sila Boying at lahat po ng mga nasa gobyerno, kongreso, sila po ang nagpadala at nagpakidnap kay PRRD para makulong ngayon sa ICC. Pati si General Torre, handa raw umano na magtestigo sa EJK victim. Kilala po natin ang mga ito mga kababayan na talagang gagawin nila lahat para masira, hindi sundin ang batas. Bending dalaw nga. Si Erwin Tulfo na ang kanilang amo, ang kanilang presidente dito. Pati si Tito Soto, impossible dream ang kanyang gusto mga kababayan. Talagang gusto nilang sirain ang batas. Hindi sundin ang kataas-taasang hukuman. Kayo ba, pumapayag ba kayo sa mga ito mga kababayan? Ito po ang mga tignan nyo po mga kababayan na. Tignan po natin. 10K po, 10,000 ang naghahaha. 1K po ang angry. 768 po ang nakalike. Ibig sabihin yung 10K po na naghahaha na tinatawanan po si Boying Rimulya at itong si Tito Soto, walang tiwala. So kayo po ang tatanungin ko, kayo ba'y nag-agree sa dalawang ito na binebendalo ang batas? Mga kababayan, for transparency, for a better democracy, isang like, isang share, at isang subscribe. Salamat po. Yan pong bending dalo. Papalitan na daw ang tsa-tsa. Gusto nilang palitan ng batas para mabuwag ang Korte Suprema, para ang maging mas mataas, Kongreso, Senado, yung Korte Suprema, ibabasura na nila. Yan ang gusto nilang mangyari, mga kababayan ko. Okay? Kayo nang magdesisyon. Gusto nyo bang mabaliwala, magkaroon ng constitutional crisis? I-comment nyo po mga kababayan. Salamat po.